Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Number one na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Yung pag-abuso na yon ay hindi mo pwedeng ituro sa kahit sino na walang preba. If we want to reform the system, let us reform the system through a transparent budget process. Huwag yung turo dito, turo doon kasi gulong-gulo na ang Pilipinas. Gulong-gulo na ang mga tao. Let's base our comments, our statements on facts. This is precisely my Kaya nga po point. nagtatago na sila lahat. This is Lahat sila, wala na precisely rin my alam. point, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kanina narinig ko yung katapusan ng speech ng ating kasamahan, si Congressman Erice, when he mentioned yung mga spokesperson ay nagpapalusot lang. Can he expound on the specifics of this crucial allegation? Well, Mr. Speaker, distinguished colleague, kita naman natin yung mga sagot ni spokesperson Claire Castro. Kung naririnig po siya, kuminsan po, parang na-imagine ko, pag galit na galit sa akin yung asawa ko, ayaw ko na marinig yung mga susunod pang sasabihin. Sapagkat, bukod sa acerbic, nililigaw po at instead na magkaroon ng clarity sa mga tanong, ay ibinabalik lang po sa ibang mga issue. Kaya sa tingin ko Mr. po, Speaker, can we categorically ask the Honorable Erice what specific statement of the spokesperson is he referring to and is alleging to as palusot? well, for example, the 100 billion in insertions, dapat sagutin po yun. Hindi pwedeng sabihin na baliwala yun. Yung 100 billion insertions, dapat po sagutin. Kasi po nakita ko yung listahan nun. For example, doon sa 100 billion in insertions, merong 1 billion for Philippine Coconut Authority. Yung sa listahan ni Congressman Saldico, wala namang problema doon. Kung nagbago ang isip ng Pangulo at kailangan niya maglagay sa Philippine Coconut Authority, wala namang masama doon. Kung basta hindi ghost project. Kung tayo nga sa Kongreso, nakakapag-palit tayo nakakapag-insert tayo, nakakapag-divert tayo, yung Pangulo pa kaya, budget niya yun, yung hindi pwede magpalit? In other words, Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang sinasabi po ba ng ating kagalang-galang na kongresista ay yung mga ipinapasok na line item during the bicameral conference committee or the Committee on Appropriations of both houses are recommendations from the President? Yes. Mr. And Speaker, he can change his mind anytime. may you reiterate? Pasensya na po, medyo hindi po klaro yung last statement. You can check the? Yes, for example, as I have said earlier, Mr. Speaker, kung nagbago ang isip, because ang budget po ginagawa natin, ang Executive Department, January pa lang. So, bago po dumating sa atin yan, 8 months, 9 months, bago po yung approval, almost 9 months na. Maraming mga exigency, ang serbisyo, na pwedeng magbago ang isip ng Pangulo, na pwedeng siya mismo ang magrekomenda ng pagbabago ng budget. And Ang wala ibig pong